Because, ang sabi ng Matthew 20 verse 28, just as the Son of Man did not come to serve, to be served, but to serve. Hindi daw siya naparito para paglingkuran siya, kundi naparito siya para siya yung maglingkod sa atin and to give His life a ransom for many. Naparito ang Panginoon na katawang tao para lang tubusin ka kay Satanas. Na pagpamahayari ka na ni Satanas, pagmamahayari na ako ni Satanas. Hindi pumayag ang Panginoon. That time na nanahulog si Eva at si Adan sa kasalanan, hindi siya pumayag na lahat tayo pupunta ng impyerno. Naparito siya para maglingkod sa atin. Hindi siya amo. Hindi siya king. He became a slave and a servant. Sabi diyan, give His life a ransom for us. Kabayaran sa lahat ng ating ginawang kasalanan. Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood. Walang ibang nagtubos sa atin, mga kapatid. Hindi ang pera. Hindi ang mundong ito. Hindi rin si Satanas. Walang iba kundi ang dugo ni Kristo. The forgiveness of sins according to the riches of His grace. Sa mayamang biyaya lamang ng Panginoon, kaya tayo naligtas, mga kapatid. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa mo. Hindi sa pamamagitan ng pagpapakabait mo. Hindi sa pamamagitan ng religion mo. Only the blood of Jesus save us and wash us. Only through the blood of Jesus Christ. Kaya huwag kang magmamalaki. Because only the blood of Jesus Christ can save you and wash your sin. Sinners cannot redeem by sinners. Ngayon pong Holy Week na ito, ang daming nagpapapako, ang daming naghahampas sa likod, ang daming naglalakad na walang tsinelas. Lumalakad pa nga sa mga bato-bato, yung iba pa mayroong bubog. Akala nila mababawasan ng kasalanan nila. Akala nila mapapatawad sila sa kasalanan nila. Pero alam nyo, tanungin nyo yung mga nakapako sa krus. Saksakin kaya kita sa tagiliran. Kasi ginagaya mo rin lang si Jesus. Saksakin ka. O walang papayag. Nakakita na kayo may sinaksak sa tagiliran? Wala. Kasi pagka sinaksak, mamamatay. Nobody can do what Jesus Christ done for our sin. Hindi po pwedeng iligtas ng tao ang kanyang sarili. Hindi rin kayang iligtas ng tao, ng kapwa-tao ang kanyang sarili. Anong sabi ng Psalms 49 verse 7? None of them can by any means redeem his brother, nor give to God a ransom for him. Hindi mo kayang bayaran yan. Regalo lang yan ng Diyos. Yung ginawa niyang sakripisyo, naparito siya para maglingkod sa'yo, sa akin. Only by the blood of sinless man, and that is only Jesus Christ. Amen. Yang mga pagsasakripisyo yan ang Panginoon. And to be redeemed us is not an easy task for Christ. Itong pinakamatindi. Kapag dumarating ang Holy Week, akala nila kaya nilang tapatan ang ginawa ng Panginoon. But that is not an easy task for Jesus Christ. Why? Because He endured the cross, despising the shame. In-endure niya yung hirap papunta sa cross, and even on the cross, at in-endure niya yung pinakamatinding kahihiyan. Alam niyo kung ano nangyari? Tingnan po ninyo. Matthew 27 verse 31. And when they had mocked him, they took the robe of him, put his own clothes on him, and led him away to be crucified. Anong ginawa ng mga tao sa kanya? They took his robe.
Hinubaran. Agawan ka nga lang ng ng panyo, galit na galit ka na eh. Ang Lord, hinubaran. And He was half naked at that time. Walang saplot talaga. Amen? Ano pang nangyari? Next. Matthew 27 verse 30. Then they spat on Him, dinuraan siya, and took the reed and struck Him on the head. Ano nangyari? They spat on His face. Dinuraan ka. Dinuraan siya sa muka. Eh yun lang tayo, matalsikan lang tayo ng laway, galit na galit tayo eh. Lalo na kapag nasa bus ka, yung itaas galang yung kilikiling ganyan eh. Parang galit na galit ka. Yeah! Ayun, yung tumalsik yung laway. Grabe, gatiri. Ang Lord, tinanggap niya yung lahat ng dura. At alam niyo po ba, ayon sa mga Bible scholar, almost 300 person ang dumudura sa mukha ng Panginoon. Habang dumadaan siya, At alam niyo, yung dumidikit sa mukha niya, hindi niya tinatanggal. Grabe po ang pambabastos na ginawa ng tao sa kanya. And He was beaten on the head. Pinalo siya sa ulo. Hindi matigas ang ulo ng Panginoon. Tayo ang matigas ang ulo. Tayo dapat ang pinapalo sa ulo. Pero tinanggap ng Panginoon na paluin siya sa ulo because of you and because of me. Gaano katigas ang ulo mo? Kaya mo bang tanggapin ang palo sa ulo? Pero tinanggap ng Panginoon ang palo sa ulo. Anong kasunod? Sabi diyan, when they had twisted a crown of thorns, they put it on His head. Anong kasunod? Those thorns, blood overflow in His forehead. Pinalo. Alam nyo, alam ko kapag pinapalo, magbubukol-bukol yun eh. Amen? Not only, kapag maraming palo, puputok at siguradong lalabas ang dugo. And not only of that, ginawan siya ng tinik na korona tinik. At alam niyo po ba kung gaano kalalim yung pinakang tinik na yon? Umabot hanggang sa bungo niya. And somebody, talagang grabe, alam niyo po ba yung paghawak dun sa tinik na yon, hindi mahawakan ng kamay sapagkat napakatalas. Tinalian at hinila ng paganoon. Kaya talaga namang grabe po. Yung kanyang ulo, punong-puno ng dugong umaagos because of the thorns. Tumutulo. Pinapalo. Dumudugo. Sinabitan. Sabi mo, ikaw ang king of the Jews. Dapat bigyan ka ng korona. Gaanong pag-iinsulto ginawa sa Panginoon? Then, next, He released Barabbas to them. And when He had scourged Jesus, anong kasunod? Pang-apat, He was scourged 39 times at the back. Alam nyo, hindi lang po ito basta palo. Alam nyo po ba yung pinampapalo sa Kanya? May mga sima na kapag ka pumalong ganon, mahahaklit yung laman doon sa likod niya. And what happened? 39 times, blood spilled from His stripes, and His back was covered with His own blood. Dumudugo yung ulo niya. Dumudugo yung likod niya para sa'yo, para sa akin. Tapos tayo, ang gusto ng mga nag-Holy Week ngayon, tapatan ito. Kasunod. And when they had mocked Him, they took the robe of Him, put His own clothes on Him, and led Him away to be crucified. Anong nangyari ngayon? They pierced nails in His hands, and His blood flowed from His hands to His arms. Dumudugo yung ulo niya, mga kapatid.
Dumudugo yung likod niya, mga kapatid. Dumudugo yung kamay niya dahil pinako, tumatagos, umaagos yung dugo niya. Because that blood only can wash away our sin. Sa dinabi-dami ng kasalanan mo, tuldok lang kayang kilinisin ang dugo ng Panginoon. Pero gaano karami ang kasalanan na nagagawa natin, tinanggap niya po ito because of His blood is only can redeem our souls. And not only that, ang nangyari po dito, they pierced nails in His feet. And His blood flowed from His feet. Simula ulo, sa likod, sa kamay, sa paa. Gaano karaming dugo ang tumitigis para lang sa atin. Tinatapatan niya ng mga nasa Holy Week ngayon, pero hindi nila kayang tapatan ng kabutihan ng Panginoon para lang hugasan lahat ng kasalanan natin. Simula pagkabata hanggang ngayon, hinuhugasan ng Lord yung dugo na. Dugo niya yung naghugas sa bawat isa sa atin. And not only that, brothers and sisters, but one of the soldiers pierced his side with a spear, and immediately blood and water came out. Hindi sila nakontento na ipako lang sa kamay at sa paa. Itong pinakamatindi, ano nangyari? Jesus is speared on His side. At alam nyo, ito po yung ikinamatay ng ating Panginoon. Bakit kamo? Kasi alam nyo, naghalo na yung tubig at dugo. Gaano katindihan, mga kapatid? Ngayon, yung mga nagpapapako sa krus, tanungin nyo, kaya ba nilang magpasaksak sa tagiliran? Nobody. Because they cannot do what Jesus done for us. Amen? He took your place on the cross of Calvary. He took your punishment so you could spend eternity with Him in heaven. Lagi niyang ipinapaalala sa iyo, kapatid. Anak, ginawa ko na yung part ko. Ano naman ang part mo ngayon? In every preaching, we are always preaching the gospel of Jesus Christ. It is only our salvation. Pero binabaliwala ng mga tao. At ngayon ang tanong, ikaw din ba babaliwalain mo ito? Bilang isang anak ng Diyos na tinubos niya, papayag ka ba na mawala ang salvation na ibinigay sa iyo ng ating Panginoon? At ang pinakamatindi ito, they choose Barabbas rather than Him. Pakawalan si Barabbas, ipako sa krus si Kristo. And many of us, hindi natin ito minsan napapahalagahan sa pamamagitan lamang ng ating flesh, ng offer ng mundong ito, and even the offer o propaganda of Satan. Ang tanong, mga kapatid, alin ba talaga ang sayang? Alin ang sayang, mga kapatid? Sayang ba yung pera? Sayang ba yung mundo na ini-offer sa'yo ni Satanas? Sayang bang lahat yan? Pero para sa akin, mga kapatid, ito po ang sayang. Ito ang sayang.